Yan, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional. Ako po ngayon, present ngayong umaga, Vlogger Gapit Buo at what's up rin po ang ating kasama sa Zoom at sa mga nanonood po sa Facebook Live. And bago po tayo magsimula ay magkakaroon po tayo ng opening song and opening prayer po ni Sister Sam at papakinggan muna natin si Sister Angela and closing song and closing prayer. So tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Tayo po'y manalangin. Let's pray, Father in heaven, thank you for the wonderful night that you have given to us and making us ready this morning, for giving us new life and strength, and for letting us gather here once again as we have our morning devotional. Please help us to please give us knowledge and understanding from above as we listen to what the speaker is going to share with us this morning. Please help us apply it in our hearts and in our minds so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. We also ask um, for you to please heal the sick, touch them with your healing hands, and just continue to protect us from any impossible harms and dangers, and allow us as well who are not with us. Also ask for forgiveness of sins that we have done. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen. Yun po, good morning po sa ating lahat. At ang ating pong topic sa umagang ito ay the very center of his birth, July 15. Sabi po sa ating key text, now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heaven, a minister of the sanctuary and of the Lord and of the true tabernacle, which the Lord pitched and that man. Hebrews 8, 1 and 2.
The question, what is the sanctuary, is clearly answered in the scriptures. The term sanctuary as used in the Bible refers first to the tabernacle built by Moses as a pattern of heavenly things, and secondly, to the true tabernacle in heaven, to which the earthly sanctuary pointed. At the death of Christ, the typical service ended. The true tabernacle in heaven is a sanctuary of the new covenant. So dito po, pinapakita na meron pong dalawang sanctuary na tinutukoy sa Bible. So isa po ay yung earthly sanctuary na tinayo ni Moses, and yung isa po yung heavenly sanctuary, yung true sanctuary in heaven. So yung earthly sanctuary ay ito po ay isang pattern or shadow na nagtuturo doon kay Jesus at sa kanyang gawain. So yung mamatay po si Jesus ay yung earthly sanctuary service ay natapos din. So, at nagsimula naman yung work sa heavenly sanctuary. So, ngayon po, alam po natin na si Jesus ay minister doon sa langit bilang ating high priest under the new covenant. The holy places of the sanctuary in heaven are represented by the two apartments in the sanctuary on earth. As in vision, the Apostle John was granted a view of the temple of God in heaven. He beheld there 7 lamps of fire burning before the throne. Revelation 4 verse 5. He saw an angel having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. So, ito po ay pinapaalala sa atin na ang earthly sanctuary ay nag-reflect doon sa heavenly sanctuary. So, may dalawang room doon sa earthly sanctuary na na tumutukoy din doon sa tunay na sanctuary doon sa langit. So, sa Revelation ay nakita ni John heavenly temple na kung saan yung incense ay na-offer din kasama ng mga prayer ng mga bayan ng Diyos. At dito yung panalangin natin ay umaabot sa Diyos sa pamamagitan ng pagmi-minister ni Jesus. So, siya yung ating high priest. Here the prophet was permitted to behold the first apartment of the sanctuary in heaven. And he saw there 7 lamps of fire and the golden altar, represented by the golden candlestick, and the altar of incense in the sanctuary on earth. Again, the temple of God was open, and he looked within the inner veil upon the Holy of Holies. Here he beheld the Ark of his Testament, represented by the sacred chest constructed by Moses to contain the law of God. So, sa vision po ni John, pinakita po sa kanya yung heavenly sanctuary. So, nakita niya doon yung 7 lamps, yung golden altar, at yung Ark of the Covenant. So, ito po yung mga kapareho ng mga nasa earthly sanctuary. Pero yung nakita ni John, ito yung real sanctuary in heaven.
So, ipinapakita po dito na yung God's work of salvation ay tunay at nangyayari sa langit. At doon po si Jesus ay nag-minister bilang ating high priest at yun po, na nandun din yung law of God na nanatiling mahalaga. Moses made the earthly sanctuary after a pattern which was shown him. Paul teaches that that pattern was the true sanctuary which is in heaven. And John testifies that he saw it in heaven. So dito po, yun, yung nga po na yung earthly sanctuary ay isa lamang pattern or copy lang siya ng tunay na sanctuary sa langit. So, pinakita ng Diyos kay Moses yung pattern at yun, itinayo niya ito katulad ng inutos ng Panginoon. At at inexplain din po ni Paul na ang tunay na sanctuary ay nasa langit at nakita po ni John sa kanyang vision. So, dito po natin ikita na ang heavenly sanctuary ay tunay. At yun po, na si Jesus ay nag-minister bilang ating high priest. So, hindi lang po ito simbolo o kwento lamang, kundi ito po ay tunay na may sanctuary sa langit. At si Jesus po ay nandun ngayon at siya yung high priest o tagapamagitan. The sanctuary in heaven is the very center of Christ's work in behalf of men. It concerns every soul living upon the earth. So, yun po yung pinaka-sentro daw po ng gawain ng Panginoon sa atin ngayon. Na hindi lang siya namatay para sa atin, kundi patuloy din po siyang gumagawa o sa langit na bilang tagapamagitan at tinutulungan tayo. Na po, yun po yung gawain niya bilang high priest sa langit. So, bawat tao po sa mundo ay kasama doon sa work of salvation ni Christ. So, yun po ay para sa ating lahat na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. So, yun po ay gumagawa ni Kristo ating kaligtasan. So, nawa po at tayo ay manatiling tapat sa Kanya. When Christ ascended to heaven, He ascended as our advocate. We always have a friend at court. So, yun po, naging advocate natin si Christ. Pamagitan or na po yung representative natin sa Ama. So, kung tayo po ay nananalangin o humihingi ng kapatawaran, ang Panginoong Jesus po ay nasa langit na siya po yung nagsasalita or yun yung connection natin para makaabot sa Ama ang ating panalangin. So, yun po, hindi tayo iisa, sabi nga dito, we always have a friend at court. So, andun po si Christ na handang tumulong at mag-intercede sa atin. So, dito po ay alam natin na meron tayong pag-asa. Yan po. So, po nagtatapos ang ating devotional na
nawa ito po ay makapag-iwan sa atin ng message na ang Panginoon po ay gumagawa pa rin para sa atin. Siya po yung ating high priest and advocate sa langit na patuloy na namamagitan para sa atin. So, hindi lang po natapos ang gawain niya dun sa Calvary sa cross, hindi. Ito po ay nagpapatuloy hanggang sa langit at ito po yung kanyang yung pinaka-center na gawain or ministry ni Christ. So, dahil po dito sa kanyang sacrifice ay maaari tayong mag-direct sa Diyos at na alam natin na nalalaman ng ating Panginoon na tayo yung na nire-represent niya tayo sa Ama. So, nawa po ay patuloy tayong maging tapat sa ating Panginoon at manampalataya tayo at yun po, tikin po natin na meron po tayong kasama at hindi tayo nag-iisa na may Panginoong Jesus po tayo na tumutulong sa atin na gumagawa para sa ating kaligtasan. So yan lamang po at good morning po sa ating lahat. Yan, maraming salamat po Sister Angela sa panguna po sa ating devotional. Yun nga po na ito'y paalala na ang ating Panginoon ay hindi lamang namatay para sa ating kaligtasan, kundi siya rin ang ating dakilang punong saserdote na ngayon ay namamagitan para sa ating makalangit. And naway lalo tayong magtiwala sa kanyang paglilingkod, mamuhay ng may katapatan at maging handa sa kanyang nalalapit na pagbabalik. So tayo na po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer. Tayo po ay manalangin. Sa manayang banal, Diyos mga tayo sa lahat. Kami po ay nagkapasalamat sa umagang ito sa inyo pong pagbibigay ng panibang buhay lakas. Maraming salamat din po sa mensahe na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa po ito po ay manatili sa aming mga puso't isipan at amin po itong
bulay-bulayan sa araw-araw. At nawa po, patuloy niyo kaming gabayan at ingatan sa araw na ito. Nawa po ilayo kami sa anumang uri ng mga kapahamakan at disgrasya. Ama kayo po ang nasa amin sa araw na ito. Nawa po sa tawarin niyo po kami kung saan kami nasintunan ng mga pagpunong pagkakasala sa pangalan ng Jesus. Amen. And six. Yan, thank you po ulit sa ating pangunguna sa ating devotional, Sir Angela. And maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Zoom at sa mga nanonood po sa Facebook Live. At hanggang dito na lang po ang ating morning devotional. Inanyahan ko rin po kayo sa ating evening devotional na ganap po ng Facebook. Magandang umaga po and God bless po sa ating lahat.